si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas nakipag-ugnayan sa ASEAN-ASEAN Coordinating Board para sa kaligtasan ng 51 milyong lakas paggawa. PAOCC pinuna ang palpak na SIM card registration. Senado nagpulong ukol sa taunang budget ng COMELEC para sa nalalapit na 2025 pambansa at lokal na eleksyon. Panibagong libangan na mapagkakakitaan inilunsad sa Pilipinas upang mapaunlad ang digital economy. FDA nagbabala ukol sa paggamit ng hindi rehistradong medical devices. Team Philippines naghahanda na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kasama ang ASEAN Occupational Safety and Health Network o OSHNET, nakipagpulong ang pamahalaan ng Pilipinas noong ika-24 na Coordinating Board meeting para paigtingin ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan at kaligtasan sa trabaho ng mahigit 51 milyong Pilipino sa sektor ng lakas paggawa. Kaugnay ng pagpupulong na ito ay ang ASEAN Labor Minister na naglahad ukol sa OSHNET Work Plan 2021 to 2025 na may layuning paunlarin ang kasanayan at risk management tungo sa mas payapa at maunlad na opisina para sa mga manggagawa. Bagamat nagpatupad ng SIM registration ang National Telecommunication Commission upang mapuksa ang mga kawatan sa mga text message, pinuna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kapalpakan ng mga telecom companies sa naturang aktibidad bunsod ng patuloy na paglaganap ng mga text scams. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Pinuna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang kakulangan ng security features ng mga telecommunication companies sa SIM card registration. Sa pulong ng balitaan sa Camp Crame, ibinunyag ni PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz ang mga nadiskubreng SIM card na ginamit ng mga scammers sa panloloko. Kaugnay nito ay ang mga rehistrong nadiskubre ng ahensya sa isinagawang live demonstration kung saan nairehistro sa SIM card ang pangalan ng isang cartoon character na si Bart Simpson kung saan larawan at impormasyon nito ay tinanggap ng telco. Dagdag pa rito ay meron ding nakapag-fill up ng personal na impormasyon sa website ng telcos kahit puro letra lamang ang ginamit. Dahil dito, nais ni Cruz na ipanukala ang person-to-person evaluation sa mga cellphone user na magpaparehistro ng SIM cards kasabay ng pagpayo sa telco na mahigpit na ipatupad ang KYC o Know Your Client. Samantala, matatandang naghain din ng Senate Resolution No. 745 o ang Proliferation of Text Scams and the Reported Use of SIMs in Illegal POGO Operations si Senator Grace Poe kamakailan upang masiguro na nasusunod ang implementasyon ng Republic Act No. 11934 o ang SIM Card Registration Act. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, bilang parte ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development, nakatanggap na ng Cash for Work ang mahigit 400 estudyante sa kolehiyo sa Metro Manila. 4,800 ang kabuoang Cash for Work na katumbas ay 8 araw na tutoring sessions na may 610 pisong rate kada araw, alinsunod sa bagong minimum wage na tinakda ng Department of Labor and Employment. Ang nasabing mga estudyante ay sinanay upang makapagsagawa sila ng tutoring session sa mga non-reader elementary learners, pati na rin ang nanay-tatay module sessions para sa mga magulang at guardian ng mga grade school beneficiaries.
Sa ibang balita, sa pagdiriwang ng kamakailan pagkapanalo ng Pilipinas bilang Asia's leading dive destination sa World Travel Awards or WTA Asia and Oceania, inialay ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang parangal sa mga dive stakeholders ng bansa na dumalo sa kauna-unahang Philippine Tourism Dive Dialogue sa New Star Cebu nitong Huwebes, 14 ng Setyembre. Isinaad ni Secretary Frasco na ang kamakailang citation na napalanulan ng Pilipinas sa ikalimang magkasunod na taon ay produkto ng sama-samang pagsisikap ng iba't ibang stakeholders na bumubuo sa dive tourism industry ng bansa. Para sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng PSA, inilunsad na ng PhilPost ang commemorative stamps nito. Daniza Lopez para sa balita. Sa temang PSA at 10 Providing Quality Services Through Digital Transformation, matagumpay na inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang commemorative stamps nito para sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Philippine Statistics Authority o PSA. Itinatag ang PSA sa Republic Act No. 10625 o ang Philippine Statistical Act of 2013 noong ika-12 ng Setyembre 2013. Ang PSA ay nakatuon sa implementasyon ng Civil Registration System at pamamahagi ng mga PhilID card na siyang ginagamit sa pagkakaroon ng aksesibilidad sa serbisyo ng gobyerno. Ang commemorative stamps ay hindi lamang nagpaparangal sa mga tagumpay ng PSA, kundi nagpapakita rin na mas pinalakas na kooperasyon at pakikipagtulungan ng ahensya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na unit ng pamahalaan. Asahan naman ang pagbebenta nito sa halagang 16 na piso kada isa sa SM City Manila Post Counter. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagsasara ng mga daanan sa ika-57, ika-20 at ika-24 ng Setyembre dahil sa paparating na bar examination para sa ngayong taon na gaganapin sa UST at San Beda University. Kabilang sa mga daanan na isasara ay ang Dapitan Street, Spanya Boulevard, Legarda Street, Menjola Street at Concepcion Aguila Street. Inaasahan ng matinding trapiko sa mga nasabing araw at apektadong lugar. Sa ating ulat panahon, asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na dulot ng pagpapatuloy ng hagbagat. Maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang posibleng maranasan sa mga lugar ng Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Habang babagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Mas maraming Muslim-friendly tourist spots isusulong sa Pilipinas. BI inaresto ang mga puganteng dayuhan sa Cavite. Senado nagpulong ukol sa taunang budget ng COMELEC para sa nalalapit na 2025 pambansa at lokal na eleksyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa 10th Asian Summit na ikonsidera ang pagkakaroon ng investment sa Pilipinas, lalo na sa kuryente dahil nakikitaan ito ng malaking potensyal. Ayon sa Pangulo, layan ng Pilipinas na mas paigtingin ang supply ng renewable energy sa bansa at makamit ang mga pangmatagalang solusyon sa climate change, kaya naman ipinahayag niya ang kanyang hangarin na mas palawakin ito sa pamamagitan ng pag-invest sa Pilipinas. Dagdag pa niya ang mga
possible foreign investors, ay masusulit ang 100% equity sa kanilang pagtuklas at paggamit ng mga renewable energy ng bansa. Dahil sa layuning makalikom ng karagdagang budget para sa Commissions on Election, kaugnay ng nalalapit na pambansa at lokal na eleksyon sa 2025, dininig sa Senado ang pagbabago ukol rito. Tunghayan ng balita para sa buong detalye. Matapos ihayag sa Kongreso ni Commission on Election o COMELEC Chairman George Garcia ang kinakailangang karagdagang budget ng ahensya upang makapaghanda sa pambansa at lokal na eleksyon sa 2025. Agad itong itinaas sa Senado upang usisain ang mahigit 27 milyong halaga ng budget nito. Sa pamumuno ni Senadora Amy Marcos, tinanong niyang mayroon bang posibilidad na makansela ang eleksyon sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE dahil aniya, magiging mahirap daw ang pagsasagawa ng 2 halalan sa loob ng 1 taon. Nilinaw naman ni Garcia na ang kanilang plano ay base sa kautusan ng Korte Suprema na magkaroon ng halalan sa ika-5 araw ng Disyembre sa susunod na 2 taon. Samantala, iminungkahi naman ni Senador Coco Pimentel na tanggalin na lang sa nasabing plano ang paggamit ng automated election system para sa 2025 BSKE dahil hindi raw ito magiging praktikal at makakadagdag lamang sa gastusin ng ahensya. Nilinaw niyang hindi naman ito lubos na kinakailangan, kaya't mas mainam pang ituon na lamang ng ahensya ang kanilang plano para sa manual system ng BSKE. Samantala, ayon sa Republic Act No. 9369, otorisado ang COMELEC na gumamit ng automated election system upang masigurado ang kaayusan ng balota at lahat ng halalan para sa mas matapat at mainam na paglilipat ng mga dokumento. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, ilunsad sa Pilipinas ang panibagong libangang makakapagbigay ng karagdagang kita sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni Francis Reodique. Sa gitna ng pandemya na siyang kaakibat ay mga suliranin at limitasyon, nahirapan ang mga Pilipino upang makapaghanap ng alternatibong pamamaraan upang kumita. Sa mga panahong ito ay umusbong ang mga digital platforms at ang pinakanakilala ay ang mga play-to-earn gaming applications. Kaya naman isang magandang balita ang paglulunsad ng isang panibagong non-fugitive token play-to-earn game na siyang magbibigay ng oportunidad sa kahit na sinong Pilipino kahit na may pinagkakaabalahan. Like 15 to 20 minutes playing the game, then they can earn money. So we really wanted to help the Filipino people. Itinampok sa nasabing game ang all-time boxing champion na si Manny Pacquiao. We all know as a Filipinos that Manny Pacquiao is our Philippine boxing champion. So that's why he is the main warrior for us Filipinos. Ayon sa datos ng Global Fintech Program Finder noong 2022, ang Pilipinas ay pang-4 sa 26 na bansa sa NFT Gaming Adoption Report na ibig sabihin ay isa ang Pilipinas sa higit na tumatangkilik sa NFT. Isa lamang ang NFT sa paraan ng pagkita sa gaming kung saan kabilang din ang blockchain, cryptocurrency at Web3 wallets na siyang suportado ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nagsasagawa ng mga educational intervention ukol dito. Kaakibat ng usaping ito ang mga kaso ng panloloko at scams, kaya naman maging mapanuri at siguraduhing legal at ligtas ang mga ganitong uri ng play-to-earn game. Francis Reodique, nag-uulat para sa One Media Network. Mas maraming turistang Muslim ang inaasahan ng Department of Tourism na bumisita sa bansa. Dahil rito, hinikayat ni Tourism Undersecretary Myra Paz Balderosa Abu Bakar ang mga may-ari at tagapamahala ng mga hotel na gawing mas Muslim-friendly ang kanilang establishmento tulad ng mas maraming prayer room at kainan na sertipikadong halal para sa mga Muslim. Ang Mindanao ang tinitignan nitong nagsisilbing pangunahing destinasyon ng mga turistang Muslim, kung saan karamihan ang mga naninirahan dito ay mga Muslim. Sa dedikasyon ng DOTR na mapabuti ang kalidad ng serbisyo sa NAIA, inihayag nito sa ilalim ng Public-Private Partnership Scheme ay mabigyan na ng world-class transport experience ang mga biyahero. Daniza Lopez para sa balita.
pagbabago sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA tungo sa modernisasyon layuning pabutihin ang kalidad ng serbisyo para sa world-class transportation sa ilalim ng Public-Private Partnership Scheme. Naniniwala si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na ang proyekto ay may malaking potensyal sa ekonomiya. Dagdag pa niya, nagpapakita umano ito ng dedikasyon ng ahensya sa patuloy na pagbibigay ng kalidad na karanasan para sa mga biyahero. Ayon sa kanya, ang pakikipagsosyo sa pribadong sektor ang daan para maipakita ang buong potensyal ng NAIA na siyang magiging huwara ng progreso at inobasyon ng Pilipinas. Ipinaliwanag naman ni Kalihim Bautista na kinakailangan nang mapabuti ang kasalukuyang pasilidad ng NAIA upang matugunan ang mga pamantayan ng International Civil Aviation Organization. Kasama sa proyektong modernisasyon ng pag-upgrade ng mga terminal, pagpapalawak ng kapasidad at pagpapahusay ng teknolohikal na infrastruktura. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa kaugnay na balita, inaasahan ni Senador Grace Poe ang agarang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos ipahayag ng Department of Transportation itong Miyerkules na 5 kumpanya ang kumuha ng bid documents para sa modernisasyon ng paliparan. Sa isang pahayag nitong kamakailan lang, sinabi ni Senador na ang anunsyo ay isang positive development. Matatandaan na nawagan si Poe na mamuno sa Senate Committee on Public Services para sa pribado ng operasyon at pagpapanatili sa kaayusan ng NAIA upang matugunan ang pangangailangan at kaligtasan ng tumataas na bilang ng mga pasahero. Ang mga potensyal na bidder na ito ay nagkasunduan kung sino ang nararapat na humawak sa mga operasyon, pagpapabuti at rehabilitasyon ng NAIA na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso sa ilalim ng Public-Private Partnership. Sa lalawigan ng Cavite, arestado ang 3 puganteng dayuhan matapos ang bypass operation ng Bureau of Immigration, PIDEA at NBI. Narito ang buong detalye. Sanib-puwersang nagsagawa ng bypass operation ang Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation Against Illegal Drugs na sumunod sa pagtugis ng 3 pugante sa lalawigan ng Cavite. Base sa report ng mga intelligence unit, 2 sa arestadong pugante ay ang mga Nigerian national na sina John Chukwu Emeka Inuka, edad 41, at Ogochukwu Christopher Navufu, edad 31 na lumabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matapos silang mahuling nagbebenta ng malaking pakete ng marijuana at heroin sa halagang 8 milyong piso. Samantala, ang isa sa arestado ay ang Taiwanese national na si Chen Kai-won, edad 55, dahil sa kasong violation of Controlling Guns, Ammunition and Knives Act sa Taiwan noong nakaraang taon. Base sa BI, si Chen ay isang notorious leader ng isang sindikato ng trafficking sa Taiwan na kamakailan ring nagpasok ng isa pang pugante sa border ng bansa. Sa kasalukuyan, ang mga puganteng si Navufu at Inuka ay nasa kustodiya ng PIDEA sa Quezon City, habang si Chen naman ay nasa BI Warden Facility ng Bikutan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pamamahagi ng fuel subsidy sa Ilocos Region nakatakdang ipamigay ng gobyerno. FDA nagbabala ukol sa paggamit ng hindi rehistradong medical devices. PCG rumispende sa pagbaha dulot ng habagat sa Isabela City, Basilan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbigay paalala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko na huwag bumili at kumonsumo ng mga produktong pangmedikal na hindi umano rehistrado at hindi sumailalim sa proseso ng pagsusuri.
5 produktong medikal ang natukoy ng FDA na hindi umano ligtas na gamitin, kabilang ang peak flow meter na walang kaukulang sertipiko ng notification ng produkto. Dahil rito, muling hinihimok ang mga mamimili na bumili lamang mula sa establishmento na lisensyado ng FDA upang makatiyak na ang kanilang kaligtasan at bisa ng mga produktong ito. Sa iba pang mga balita, upang tugunan ang hinaing ng mga tsuper hinggil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan, naglunsad ng fuel subsidy program ang gobyerno para rito. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa ilang mga araw ay aasahang may papamahagi na sa mga Public Utility Vehicle o PUV operator sa rehiyon ng Ilocos ang ayuda mula sa fuel subsidy program ng gobyerno. Nasa 1 hanggang 10,000 piso ang maaaring matanggap ng mga driver mula sa tricycle hanggang modernized jeepney. Matatanda ang inilunsad ang programa para ibsa ng mga daing ng mga tsuper sa pagtaas ng presyo ng krudo sa mga gasolinahan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kinakailangan na may prangkisa o rehistrado ang driver o operator upang siya ay makwalipika na makatanggap ng ayuda. Kaugnay nito ay ang posibleng pag-aproba ng LTFRB ng provisional fare hike o taas singil sa pamasahe upang tugunan ng hiling ng mga tsuper. Sa kabilang dako, abang na rin ang ilang mga PUV operator sa Quezon City hinggil sa pagdating ng kanilang ayuda mula sa programa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Philippine Coast Guard o PCG Station Isabela at Isabela City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ay rumisponde sa insidente ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat sa Barangay Baluno, Isabela City, basilan nitong Huwebes ng umaga ika-14 ng Setyembre. Tinulungan ng mga tauhan ng PCG at CDRRMO ang mga residente ng Barangay Baluno para makalikas sa ligtas na lugar. Kaugnay nito, nananatiling nakaantabay ang PCG, PNP, BFP at CDRRMO at PDRRMO para sa posibleng deployment upang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa Isabela City. Walong araw na lang at sasabak na ang mga pambato ng Pilipinas para sa 19th Asian Games na gaganapin sa Guangzhou, China sa ika-23 ng Setyembre. Kaugnay nito ay ang paghahanda ng mga pambansang atleta kung saan aasahan ang partisipasyon ni Philippine Pole Vault Pride EJ Obiena, prominent hurdler na si Robin Brown at long jumper Janry Ubas. Samantala, nag-ensayo na ang Gilas Pilipinas at Men's Women's Squad sa Philippine Sports Arena kahapon. Pinamumunuan ni Team Cone ang Gilas samantalang si Coach Patrick Aquino naman ang nakaata sa women's squad ng bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Pilipinas nakipag-ugnayan sa ASEAN ArchNet Coordinating Board para sa kaligtasan ng 51 milyong lakas paggawa. PAOCC pinuna ang palpak na SIM card registration. Senado nagpulong ukol sa taunang budget ng COMELEC para sa nalalapit na 2025 pambansa at lokal na eleksyon. Panibagong libangan na mapagkakakitaan inilunsad sa Pilipinas upang mapaunlad ang digital economy. FDA nagbabala ukol sa paggamit ng hindi rehistradong medical devices. Team Philippines naghahanda na para sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.